guys, nakapagpahinga na kami and it's now 5:45 PM dito. We're going to Asakusa. Same line lang naman sila ng Kuramay and magkasunod na station lang sila. By the way, for navigation dito sa Japan guys, we're just relying on Google Maps. Hi guys! Nakapagpahinga na kami. Natulog, sandali. And then now, we're in Asakusa. Hinihinga lang ako guys kasi hinagdamin. Yung exit A3 dito sa Asakusa station, napakataas, napakatarik. Hinihingal ako. So we're here in Asakusa and nandito sa harap natin ang Kaminarimon. Pupunta kami guys sa Uniqlo Asakusa store. Kasi hindi ko kinakaya yung lamig. Yung gloves ko kasi is from Korea, yung brand called Osaka. Hindi na kinakaya yung lamig. Daming tao pa rin dito kahit gabi guys. But it's okay. This is better than the daytime crowd. Punta natin. Dito tayo sa side. Para hindi tayo kasama sa picture. But that's Kaminarimon. Let's go! Dito tayo sa gitna. Or dito na lang sa side. Hindi yung kabilang dulo ba? O hindi. Eh, may entrance? Oo. There's Starbucks dito, guys. Patito na tayo. Nakakamisin ng Asakusa. Malamig ngayon dito, guys. Super lamig. Tapos, kailangan talaga na parang ngayon lang ako nag-layer ng tatlong layers ako ngayon, guys. So, meron akong thermal, meron akong sweater, I have another jacket, at saka patong down jacket ko, guys. Ito yung market na makikita nyo doon sa previous vlog. Ayan na yung donkey in front of us. Salvatore Como. Meron na sa atin yan. This is na-feature ko na rin to sa vlog, guys. But, balik tayo kasi andito yung donkey. Pero hindi tayo magdo-donkey, ha? Tataon lang na the closest Uniqlo sa amin, sa Kuramay, ay dito rin sa Asakusa. So, that's donkey. Kasi nyo, ang laki ng Uniqlo dito. Oh, laki. Dami pang winter dito. Sa atin daw ay na-pull out na eh. So, yeah. I just need some gloves. Dito tayo. So big. So yun guys, nakabili kami ng gloves. Ako bumili ako ng thermal na long sleeve for upper at saka pangbaba. Kasi hindi ako nagdala ng extra. Hindi ko naman kasi in-expect agad nung kalamig. Before kasi hindi naman ako giniginaw. Ngayon sobra akong ginaw na ginaw. Ha? Di ba doon tayong galing kanina? Ikaw, sige. Hindi ba yung parang may cover niya? Wait lang guys ha. Mali kasi kami. Dito. So, ayun. Anyway, so, dumayo pa kami dito na para bumili. Sa atin kasi, bago kami pumunta dito, tingin-tingin kami, wala nang yung mga hinahanap namin na pang winter. Tapos dito, ang dami. Pagkatanungin mo kung magkano yung price difference, gano'ng kalaki ang mga price difference? Mga nasa 200 lang, 400. Mga ganon. Parang, halos same lang sa atin or pagka naman may sale or discount makakamura ka lang ng mga 200 to 400. We're gonna walk to Yakiniku Lake kasi namimiss na namin yung and yun guys, after kong magsuot ng 3 layers, better na ako ngayon kesa yung kanina. Tufik na gabi ngayon ha, mas okay ako ngayon. Ganun sa kalamig ngayon. Hindi pa tayo nakaka-try sa ganyan. Sinabi natin before, we will try. Ito yung nag-ano na humati sa atin. Sikat siya before sa Instagram. Ay, Ano yakin? Yakiniku. Hindi pa kami nakakain kasi guys dyan sa mga izakaya dyan. Pero medyo set na kasi kami for Yakiniku Light ngayon eh.
Ang ganda dito guys sa area na to. Ito yung pagitan ng Sensoji at saka Donkey. Ang tawag dito ay Happy Street. Ang ganda-ganda dito sa gabi. Sarap maglakad. So, eto guys, yung sikat dito. But it's closed. So, hindi natin siya mabibili. Pakita ko sa inyo guys ha. Dito kasi yung Sensoji Temple. So, again, ayun siya, no? That store. Dito yung Sensoji. Let's go this way. Yan, Sensoji. Dito sa left. Pakita ko lang sa inyo guys kasi para may idea kayo kung paano siya puntahan, no? Sikat na place. Di ko lang inabutan kasi gabi eh. So, dito yung Sensoji. The Sensoji Temple at night. Guys, ganyan dito sa Asakusa. Kaya, favorite ko ang Asakusa. Kasi guys, like sa Shibuya, para siyang city na city. Maganda rin naman ano, but para siyang lacking sa character. So for first timer kasi ako personally, mas gusto ko yung ganito. Alam nyo ba, nung first time namin guys, hindi ako pumunta ng Shinjuku. Talagang iniwasan ko ang Shinjuku kasi ayoko ng city-city lang. If babalikan nyo yung vlog, kauna-unahan, day 1 namin, nagkawagoy agad kami. Nilast namin yung Shibuya. Kasi nga for me, mas importante yung makita ko muna yung place, yung culture, yung ganyan, kesa dun sa shopping. How can we forget our favorite yakiniku like? Guys, walang pila! Yes, yes, yes! This is it. This is it, guys. We're back here. Yakiniku like. Guys, this is where we order English menu. And then dito kasi nakapag hindi na kami new customer kasi nag-order na kami kanina. So pag ngayon pala kayo mag-order new customer. Pag nakapag-order na kayo, place your order here. Order here. Then I'll order drink. Cola. Yeah. Alright. That's it. Order confirmation B. ご注文ありがとうございます。 Tapos sabayin yung ipipress yung A and D. Tapos wait for 2 seconds. So ganun. Ayan yung A at saka B. Tapos ito na. May apoy na. Tapos may number dito. I-click the number card, no? So matitrain ka ng item. So dadalhin mo tong card papunta doon. As usual, I got this small rice, this one, may soup, and may kimchi. That's a mister. Guys, eto na naman tayo. Eto na naman. Ikaw dito ka mag-ano, content sa'yo. Kasi hindi ko kita. Yeah. Tama ka dyan. So, guys, ayan. Luto na tayo. That's it, guys. Parang mahina yung apoy natin. Yan na, guys. Let's just wait. Ito siya. Sarap, guys. Let's begin. Ay, sunog na. So, next one, sunog B. Sunog, guys, no? Ito, maganda. Nice ng kimchi. Dito nga pala guys yung mga chopsticks at saka yung mga wines. Sabi mo, kumusta naman? Iling-iling na lang, iling-iling. So, yung card na yan, dali nyo din to pay. This one? Yeah, card. Insert. Our total bill is 5,250. And we're done. Ayun, kumain na naman kami ng masarap. Always a great dinner dito sa Yakiniku. Ayun guys, maglalakad na lang kami. Kasi 1 kilometer lang naman. Okay na yung maglakad-lakad.
Patag naman guys eh. Ang tren nga, akyat baba eh. Okay guys, we're gonna walk now. We're so full from dinner. Nyo guys, hindi naman nakakapagod maglakad. Ang nakakapagod yung malamig. Tapos naninigas katawan mo. Yun nakakapagod. Ang lamig, baka masira tong DJI sa sobrang lamig, parang magyayelo yung pakiramdam. Tatago ko muna to. Naglalakad lang kami pabalik sa hotel. See you later! Kaya ito, daanan namin habang naglalakad. Continue walking. Sige lang, I'll follow you. Malayo tong Kuramay sa ingay ng Asakusa ano. Pero even so, yung Asakusa malayo rin sa gulo at ingay ng Shinjuku, Shibuya. Kaya balanse ang Asakusa sa tingin ko. Pinaka-balanse ngayon. For culture and shopping and mga ganyan. Kainan. Yan. Tapos kung gusto mo ng medyo laid back, punta ka dito sa Kuramay. 1 station away lang from Asakusa. So guys, we're back in the room and kinakain na namin yung pudding. Sarap. Number 1 daw ito. So ito guys daw ay number 1. Pero totoo, milk pudding lang naman siya. Milk lang siya. Pero may konting hint of saltiness. Pero may konting salt to balance out the sweetness. Kaya nga nauso yung salted caramel di ba? Maganda yung balance ng salt and sweetness. Ganon. So, lutang na lutang yung creaminess niya because of that. Tapos bagay siya, may fresh strawberries kaming nabili. Bali, nabawasan na yan ng 2. So, ang total niyan ay 7 pieces. Ganyan siya kalalaki. 599 yan sa nearby, parang supermarket, maliit, mini grocery. Tapos bagay na bagay siya dito, guys. And then, I also got this caramel pudding. Tatry ko din kung masarap to with the strawberries. Ito ang dahilan, guys, ba't di ako makapagpakita ng sarili ko sa inyo dahil ako'y bagong ligo at basa pang aking buhok. Masarap siya on its own. Pero pag kinain mo to after nung isa, sobrang tamis nito. Usually, yung mga Japanese desserts, hindi sila matamis. Pag tinry mo kasi siya, na siya lang, hindi siya matamis. Kasi makukompare mo siya sa mga taste sa atin na leche flan na saksakan ng tamis, di ba? Ito, on its own, hindi siya matamis. Pero pag sinunod mo siya doon sa isa na milk pudding, mas litaw na mas matamis to. Talagang nandun yung caramel flavor. May arnibal kasi siya na taste. So, I don't think bagay dito yung strawberries. Mas bagay yung strawberries doon sa milk pudding na isa kasi para siyang strawberry panna cotta. Ito, on its own, na lang nyo kainin at wag nyo isunod doon sa isa kasi baka sabihin nyo, sobrang tamis naman ito. Pero actually, hindi siya ganun katamis. Lumilitaw lang talaga yung caramel, arnibal flavor. So, parang mas slightly sweeter ito than the milk pudding. Re-recap ko lang atong ating day 1. Doon tayo bumaba sa Terminal 3. Kasi as usual, AirAsia tayo. So pag sa Terminal 3, sobrang bilis talaga ng immigration. Like, nagland kami, wait lang guys parang nakakalibog. Nagland kami na kunyari, 10, ganyan. Parang wala pang 10 minutes tapos na kami sa immigration. Sobrang bilis guys kapag pag meron kayong QR code. Dire-diretso lang talaga. Pagkakuha namin ng luggage, doon kami medyo natagalan sa tren. Nag-shuttle kami from Terminal 3 going to Terminal 2. Sa Terminal 2, yung sa trains, syempre, kailangan mo munang mag-withdraw habang nasa airport. Kailangan mo bumili ng Suica card. Tapos, nag-intay kami ng tren. Yung tren kasi, same tracks yung dinadaanan ng Skyliner. So, syempre, hindi ka naman pwede sumakay sa Skyliner kapag wala kang reserve ticket sa Skyliner. Like us, hindi kami nag-Skyliner. So, nakailang daan yung Skyliner bago pa dumaan yung Sky Access Express. Para lang hindi kayo malito, yung Skyliner is a prepaid reserved seating, mode of transfer siya. Yun namang Sky Access Express is just a regular train na express siya. Kumbaga, hindi siya nag-stop for every station. Meron lang siyang mga major stops. Kaya siya naging express in that sense. But it's a regular train. Usual question na nare-receive ko ay, paano yung mga luggage? Saan nakalagay ang luggage kapag regular train lang siya? Kasi sa Skyliner, meron siyang dedicated parang area sa start ng bawat car na
merong talaga for luggage. Actually, sa Sky Access Express, meron din naman na parang maliliit na spaces for luggage. Pero pag medium or large size luggage, parang 3 lang yung kasya sa isang ganon. So, every car may ganong lalagyan for luggage, pero 3 lang ng 3. Eh, syempre, kung maraming pasahero, marami may dalang luggage, eh, minsan hindi lang naman isang luggage ang dala mo, may dalawa, or meron ka pang hand-carried luggage. So, natural, bit-bit mo siya. Habang nakaupo ka, hawak mo siya. So, in that sense, siguro may konting discomfort. But guys, kahit sa reserved seating sa Skyliner, and naranasan naman namin ito pabalik from Asakusa before, pag going back to Narita, no? Ano din, patong-patong din yung luggage. Kasi, syempre, sa dami ng pasahero, hindi naman pwede yung buong car ay lagayan lang ng luggage. So talagang while may dedicated siya, kulang pa rin siya sa number of passengers and their luggage na dala. So yung amin natabunan. Tapos yung mga nagtumabon sa amin, parang sa ibang car sila nakasakay. So kumbaga, nung kailangan na namin bumaba sa Terminal 2 before, wala man lang tumulong sa amin, ang bigat-bigat ng mga luggage nila. Tapos nagmamadali ka pa para makalabas. So what I'm trying to say, I guess, is just because it's a reserved seating does not guarantee convenience with respect to luggage handling. So, kasi parang yun yung mga comments na nare-receive ko sa TikTok nung pinost ko yung shorts ko before. Just because it's reserved seating does not mean convenience in handling the luggage. Pwedeng convenient siya while you're sitting, while you're on the way, pero pag bababa ka na at tatabunan na yon, hindi na siya convenient for you. But it all depends on you. It all depends on your budget. Kami naman, dahil nga na-try na namin yung Sky Access Express before, so that's the same option that we use this. So, ang difference lang ngayon, guys, ay hindi kami sa Asakusa mismo nagstay. Dito kami sa Kuramai. But the thing is, yung Asakusa at ang Kuramai station ay nasa same Asakusa line. Same platform, hindi kami lumipat, hindi kami naglakad. Para lang malaman nyo kung ano yung sasakyan nyo, Google Maps. So, nandito na kami sa Kuramai. Sa Kuramai naman, we're staying dito sa Nest Hotel at Kuramai Station. And tapat na tapat siya, exit 1B. Yun yung may elevators. Masarap kasi pag may elevator. Around this area, ang daming exit ng Kuramai Station. May exit 3, exit 4. So the closest one dito and the most convenient one the closest one is exit 3, but it's not convenient kasi mataas yung stairs. So the most convenient one is exit 1B. So in case ito kayo magstay sa Nest Hotel at Kuramai, ang masasuggest ko ay doon kayo lumabas sa exit 1B. Dito sa Nest Hotel at Kuramai Station, palagi ako nagkakamali sa pangalan. Hindi ko naman talaga first choice here, guys. Ang first choice ko, syempre yung sa Tobu Asakusa pa rin. Kasi nga, maganda yung location sa Asakusa. But nung naghahanap ako ng mga gusto kong gawin dito sa Tokyo for this trip, parang ang dami kung gustong puntahan na nandito sa Kuramai Station. So naisip ko, instead of isiksik ko sarili ko doon sa Tobu Asakusa, dito na lang ako maghanap ng hotel sa Kuramai Station. Kaya yun, guys, kaya dito kami napadpad, and makikita nyo yan sa room tour, sa short room tour, kung bakit maganda rin dito. Kasi maluwang. Mas maluwang kaysa dun sa isa. Tapos, separate yung toilet, separate din yung bath, may bathtub, ang luwang. Di hamak na maluwang to, guys. Tapos, may sofa kami, guys. So, napakaluwang nito. Kaya gusto ko dito, in terms of yung room, mas gusto ko yung dito. Pero syempre, yung iba pa rin yung proximity kasi ng Tobu Asakusa sa mga masarap kainan. Yakiniku like, Ichiran, Yoshinoya, tsaka yung parang market doon sa likod, ang daming makakainan doon, tsaka ang daming magagalaan. Malapit sa Sensoji, malapit sa Donki. So, in that sense, mas magandang magstay talaga doon. But, hindi ko rin naman alisin sa Kuramai yung pagiging low-key, local, naman niya. Parang beauty niya. Kasi dito pa lang sa likod, guys, ang dami mong mapupuntahan na mga local shops na nandito mo lang makikita. Dami rin ditong mga kainan, like yung kanina kinainan namin, yung ramen kai, kakaibang klaseng ramen yun. Hindi siya yung the usual franchise na Ichiran, di ba? So, may magkaiba sila in that sense. So, depende sa inyo kung ano yung mas gusto nyo. Mas prefer nyo ba na low-key or ano. At saka, guys, if ever man na because of budget considerations, no, mas mahal kasi sa Asakusa, dito kayo sa Kuramai, walang problema. Kasi,
Nilakad nga lang namin mula asa ko sa station papunta rito ngayong gabi. 1 kilometer lang yun, guys. Tapos kung gusto niyo mag-trend, 1 station away lang din. So, hindi problema. If you want to stay dito sa Kuramay kasi mas maraming budget options dito na hotel, good choice pa rin yan. Sobrang lapit lang ng Asakusa. So, yun muna guys. Tatapusin ko muna itong aming day 1 dito sa part na to. I just want to say, thank you guys for supporting my channel. Naka 1,000 followers tayo last year. Bago natapos ang taon, 1,000 subscribers tayo. I wanna say thank you to each and every one of you for supporting my small YouTube channel. And pasensya na, natagalan ng vlog natin. Last natin ay Korea pa. Marami akong ganap din after pero hindi na talaga ako nakaka-vlog. And I really apologize for that. Sana makabawi kahit paano itong vlog na ito. And total, marami rin naman sa inyo at ang pupunta sa Tokyo. Ang dami sa inyo na nagtatanong sa akin. So, yun guys. I'll see you tomorrow. Good night. It's our day 2 in Tokyo. And medyo sinisipon ako from, kahapon na sobrang lamig. Kaya ngayon ako balot na balot. Medyo ngayon ako nakaka-feel na parang na-sunburn yung mukha. Pero wala namang sunburn, pero windburn. Ganun pala yung feeling, halos the same. Mahapde sa mukha. Kaya nag-double up din ako sa moisturizer. Parang protection for the skin barrier. Yun daw talaga ang kailangan for winter. So as usual, Estura na naman yung gamit ko. Kasi sa atin medyo nalalagkitan ako sa Estura. Pero naalala ko na talaga na pagka winter talaga, dapat yun lagi ang ginagamit. It's currently 9:25 Tokyo time. So 8:25 dyan sa atin. Wala talaga akong piniprepare na itinerary sa morning kasi gusto ko mag-explore lang dito sa Kuramay area. So lahat ng activities namin ay mag-start ng 12 PM onwards. Diretso na yun hanggang gabi. So yun, magbe-breakfast muna kami and then pakita ko sa inyo kung saan kami kakain ng agahan. Alam nyo, late na. Ngayon lang kami lumabas ng late kasi ang ginagawa namin, maaga lumalabas. Babalik ulit sa hapon para magpahinga, para ulit maggabi. So ngayon, medyo ginawa naman namin ay late start para diretso na. Mga rooms dito sa Nest Hotel Alt. Yan no. Meron silang laundry dito. Actually guys, dito ay may free bread and coffee hanggang 10 AM. Pero hindi na dun. Magbe-breakfast kami. Diyos ko guys. Alam mo ba kung bakit kailangan mag-hood guys? Sobrang lakas ng hangin. Kasi nga pala ito ay malapit sa Sumida River. Ngayon ay almost 10 AM na eh. So yun, may nakita kaming restaurant yesterday. Balikan natin. Doon tayo magbe-breakfast. Mukhang masarap yung menu nila eh. Tsaka mukhang masarap din yung kape. Pag may araw, ang sarap. So, meron akong realization. Ang hilig nating magpunta sa cold countries or countries na may cold weather. Pero hindi ko kaya yung winter. Nahahasalan ako sa winter. Yung palit-palit, ang daming patong. Tapos yung maleta mo, ganun din, di ba? Ang bigat. Lagi. Kanya-kanyang preference Ako ay mas gusto ko yung tamang lamig lang, saktong lamig. Hindi ko kailangan mag-thermal. Hindi kailangan bubble down jacket yung dala. Saka hindi nanunuot sa lamig. Ito talaga sumasakit yung mga kamay. Mas preferred ko ang spring at fall kesa winter. Saw this restaurant kahapon nung naglalakad on the way back from the shrine. Dito tayo kakain. Ginza Nishikawa Coffee Roastery. This is it. Let's go. Meron siyang table dyan. Dyan kami upo. Tara. Sandwich. Toast. Okay. We're going inside. Wow. They have lunch menu, pero hindi na po to. They have toast tea. Morning plate. I'll get one morning plate. Ikaw, morning plate. Sige. Yeah, 2 morning plate. The American. So American, yeah.
Favorite part, okay? Heart. Ako na, B. Okay. Since 2000. Oo nga, no? カードをどうぞ。 Insert. B, wait lang ha. Itong lagayan ng mga tea sa ilalim. Pag dito kayo umupo sa stool. So yan, jacket and stuff. Ilagay dyan. It's here guys. This is our coffee. And these are the utensils. Kumuha kami ng breakfast plate with bacon and stuff. Guys, tignan nyo naman how pretty this plate is. Super ganda naman. So this is the set. It comes with bacon, egg, matcha sauce for the toast, and the side salad. Ang ganda. And then this is your coffee. Start with the veggies. Ang dressing niya ay sesame. Alam niyo yung pag nagyayabo kayo, gano'n. Ganun yung dressing. Roasted sesame. Bacon. Guys, tinan niyo yung toast niya ha. Meron na siyang parang marks where you would slice it. Ayan guys, diba? Para siyang may mga line na markings na where you would slice it para perfect square yan pag na-slice mo. Let's just add a little butter. Hindi na ako ma-butter guys eh. So I'll try it first without the matcha. Ito guys, masarap to. Pretty good. Masarap ng bread nito. Specialty siguro nila yung breads kasi ang cute niya na. Lipat lang tayo guys kasi masyadong mainit daw. Ganda ng speakers niya. Wala akong alam masyado guys sa tech. Yung mamalaki ko pa ganda ng na to. Lagyan tayo sa bahay. May ganito pala kami sa bahay, hindi ko alam. Yan natin ng matcha. Init na. Diyan kami kanina. Parang feel ko nang nasunog ako rito. Sayang naman ang ating efforts. Sayang naman. Sale ka papaya. Napadalo na nung silka. So, yun guys. After namin mag-breakfast, babalik muna kami. Oops! So, gusto ko nga bumili muna nung heat pack. Hindi naka-on. Guys, bumalik muna kami sa room. Ano yan, for the morning routine. Tapos papalitin ako ng bag. So, dala ko yung isa kong Fella bag. And para ano na rin to, ma-video and ma-pictorial. So, this is my Camel Fella backpack. Papalitan ko lang guys, yung isa kong dala. So, eto guys, yung eto yung the black bag. This is naman the camel bag. So, pagpapalit ko lang para makuha naman sa picture yung camel. Guys, may kasama na siyang ganyang pouch. Tapos, may kasama rin kasi siya na detachable strap. So, ngayon kasi yung susi, susi ng bahay, dinadala ko talaga. So, yan. Lipat ko lang siya here. Power bank. Dala natin to. Hand sanitizer na napanalunan nung anak ko sa Christmas party. Tapos, ito yung Omikuji Fortune natin na good fortune kahapon. Dinadala ko siya. Then, syempre, gloves, reading glasses, our scarf. Tapos, dalawang shopping bag. Syempre, my wallet. And then, ito yung mga extra money natin. Yun lang.
Let's go! Tapos sa pockets, tambourines. Meron din kasi siyang zip pocket sa dito. So, walang laman. Ballpen and Bonamine. Ito. Yan. Yan naman yung sa front pocket. And that's it. Babalik ko na lang to sa dust bag. So yun guys, this bag is very premium, kumbaga. And pag bumili kayo nito, kasama na yung dust bag and mga pouches sa loob. So meron siyang pouch, meron siyang shoe bag, may mga detachable strap siya pang sabit-sabit, mga ganun. Anyways, I'll introduce the brand at a later time sa inyo guys. We're here at Diamond Station to transfer, guys. Hanapin natin kung saan tayo magta-transfer. I hear B. Tama? Pababa? Ha? Ano ba sabi? Ito, B. Yay! Ayun, for Roppongi, ganon. Platform 4 for Roppongi. Set escalator, yehey. Kasi sobrang taas naman, guys. Ako paiyak na agad eh. Nakita ko lang yung hagdan. Napraning agad ako, guys. Pagkita ko pa lang sa hagdan. Ang taas kasi dito ng mga hagdan. Matatarik lahat. Kaya yung pagka, ka nakakita ng escalator, tsaka elevator, tapos may maleta ka, I can, gets ko ang pain at nervyo. Ayan na guys, we're going out. Okay, konting akit lang to guys. Aba, imagine mo no, kung meron kang dalang maleta dito. Taas. Mataas guys, no? Guys, papakita ko na sa inyo ang aming ipinunta dito sa Akibanabashi. Janan! Okay, let's go, let's go! Tawid tayo guys dito. Pakita ko sa inyo kung saan ang magandang spot for a photo of the Tokyo Tower. Hali kayo guys, let's go! Tiis ginaw tayo dito. Ayan, ang daming tao. Kita niyo yung maraming tao. Ay guys, ang ganda! Look! Tokyo Tower. Woo! Tapos guys, dito tayo pupunta sa spot na to. Ito ang photo spot niyan. Dito. Actually, dito pwede na eh. Nakapila sila dun eh, no? So, pwede na to, B. Oops, sorry. Kung saan sila tumitigil, dyan siya, guys. Okay? So, we're gonna fall in line. Fall in line for this one. May park dito, guys. May station din, Akibanabashi, na pwedeng pictorial. Ayan, ang lamig! Dito kita niyo yung mga tao dito guys, ha? Lahat sila dyan ay nagpipicture. Picture sila ng ayun, may nagtitiktok pa, Guys, ang ganda dito. Guys, ang ganda naman kasi. Tingnan nyo, ha? Boom! Yan! Guys, ang ganda! Magpicture, umupo muna kami dito sa park kasi ang sarap, may araw, tapos ang ganda ng view namin yung Tokyo Tower. Umupo muna kami dito sa pahinga. So ang station is nandun lang yung station,
And then that's where we took a picture nung yung likod niya ay ano, para yung mga sign, directions, ganyan. Tapos yung likod is sa Tokyo Tower. So doon yon station. And then that's Tokyo Tower. Yan. Yan yung umipot. Sobra kayo tinaihan nyo yung bag ko. Silang tumae. Ang ganda. Ang ganda ng Tokyo Tower B. Iba rin siya doon sa isa. Doon sa Tokyo Sky Tree. Ano? This is like traditional tower. Parang, tama nga naman yung asawa ko. Parang Eiffel Tower. I'll be ending the vlog here and continue with our Tokyo series. In the next vlog, I'll take you to Shinjuku and we'll explore Sumida River at night. I'll show you some of the best riverside restaurants in Kuramai. Thank you everyone for watching and I'll see you in the next one. Bye!